Nagbabalik ang unang balita, mga igan, 2 ang sugatan matapos barili ng mga hinihina ng hordapper sa Luzon ng Mandaluyong. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang mga suspect na pawang mga menor de edad. Narito ang report ni Atina Imperial. Pasado alas 4:30 ng umaga noong Sabado nang nakawan at barili ng 2 di pa nakikilalang menor de edad na lalaki ang magkaibigang sina Jade Gonzales at Pedro Orpiano sa lansangang ito sa Mandaluyong. Ayon sa inisyal na report ng pulisya, halos sabay na kumain sa isang tapsilugan sa barangay Barangka Itaas, Mandaluyong ang mga biktima at ang 2 suspect. Umalis na yung 2 victim sa kanilang kotse. And then after siguro mga 5 minutes, umalis na rin yung 2. So yung pagdating dito sa may Florante Street, parang dead end, nakita nung mga victim na inaabangan sila nung 2 suspect. Nagtanong daw sila dun sa suspect kung saan palabas kasi naliligaw daw sila. Yun yung sabi ng victim. Then tinuro naman daw. Then after that, parang tinutukan sila ng barel at sabi ng victim ay hold up daw. Nanlabad umano si Gonzales na siyang nagmamaneho ng kotseng sinasakyan nila ni Orpiano. 2 tama ng bala ang natamo nito sa kanyang kaliwang braso. Si Orpiano naman tinangkang tumakas ngunit hinabol pa ng mga suspect at binaril sa likuran. Ayon daw sa mga residenteng malapit sa panangyarihan ng krimen, mahina raw ang narinig nilang putok ng baril. Wala rin umanong nakitang basyo ng bala ang mga pulis sa crime scene kaya maaari raw na 38 caliber ang baril na ginamit. Meron kaming picture dito ng suspect. Andito sila. Kailan meron tong yung CCTV footage. Mga bata pang sabi nga ng lugawan, mga 17 to 18 years old. Ganon yung tansya nila. Tinangay umano ng mga suspect ang mga cellphone ng mga biktima, samantala kasalukuyang nasa ospital sina Gonzales at Orpiano. Nagtalaga naman daw ng tracker teams ang Mandaluyong Police upang matugis ang mga suspect. Nananawagan din ng pulisya na ipagbigay alam sa kanila kung sakaling mamukaan ang mga suspect. Para sa unang balita, Atina Imperial reporting.